Ito na mga Lods ang bagong recap ni Yunan, isang napakagandang chapter ang mapapanood nyo ngayon mga Lods, at welcome sa Manhwa TV Tag Recap. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang kabanata ay siguraduhin na silipin ito sa ating channel. Kaya simulan na natin ang kwento. Sa nakaraang kabanata ay nasaksihan nga natin ang mabilis na pagpugot ni Yunan sa ulo ni Mokong kung saan labis itong ikinagulat ng lahat at namangha sila sa swordsmanship ng ating bida. Samantala habang naiwang gulat na gulat si Mokong sa nangyari ay tila sinusubukan pa niyang lumingon kay Yunan ngunit nakita niya ang sariling dugo sa ere kaya napagtanto niyang tapos na siya. Nang bumagsak ito sa lupa ay makikitang wala na itong ulo, pagkatapos nito ay itinuro ni Yunan ang kinatatayuan ng pinuno ng Tyrant Sword Sect na halatang hinahamon niya ito. Sabay sabing kukunin niya ang isa sa mga braso nito. Ngumiti na lang ang pinuno ng Tyrant Sword Sect dito bilang tugon. Samantala sa panig ng Jongnan Sect matapos ang laban ng one-on-one ni Yunan ay naghiyawan silang lahat, at sinasabi ng mga karamihan sa kanila na simula ngayon ang palayaw ni Yunan ay Sword Saint na at bagay na bagay ito sa kanya, at bukod pa rito ay tulad ng usap-usapang sword technique ni Yunan ang Radiant Sword Style, tunay itong misteryoso at nakakasilaw na espada at lubhang makapangyarihan. Sa kabilang panig naman ay humanga rin ang mga disipulo ng Tyrant Sword Sect kay Yunan at hindi sila makapaniwala na hindi man lang tumagal sa laban si Mokong. Kasabay nito ay nagsisimula ng magalit ang kanilang pinuno sabay nag-utos sa kanila na sugod patayin silang lahat. Agad namang nagsipagtakbuhan ang mga ito para sumugod at tinugunan naman ito ng Jongnan Sect. Habang sumusugod ang mga kalaban ay makikita ang matandang maskulado na papunta kay Yunan at umatake ito ngunit dumating si matandang immortal at siya ang tumapat dito at nagsalpukan ang dalawang matanda, habang sumusugod ang elder ay nagpasalamat ito kay Yunan. At tumindi pa ang labanan sa paligid ni Yunan kasabay nito ay may grupo ng kalaban ang sumugod sa kanya at pinagpapatay niya ito. Pagkatapos ay may isa pang natitirang kalaban at magtatangkang hahampasin siya sa likod ngunit biglang napugutan ito ng ulo dahil mabilis na dumating si Won Chang bilang nakasuporta sa likuran ni Yunan. At sa puntong iyon ay nag-all out na nga ang dalawa sa laban, at makikitang damanak ang dugo ng mga kalaban sa paligid nila, at ang kasunod nito ay hindi ipinakita sa di malamang dahilan at natapos na ang labanan ng dalawang panig dito. Pagpapatuloy, nagsimula ang kabanata kung saan tumalon ang eksena sa pag-uusap ni Yunan at ni Yo Il-shin habang sila'y naglalakad sa isang magandang kapaligiran, at makikita natin si Yo Il-shin na habang nakatingin ito sa lumilipad na paru-paro ay sinabi niya kay Yunan na sa kanilang unang sagupaan laban sa Tyrant Sword Sect ay nagtapos sa kanilang tagumpay, at salamat raw sa pagsisikap ni Yunan, at tinawag pa siyang batang bayani. At dagdag pa ni Yo Il-shin na bukod pa raw dito ay nanalo si Yunan ng one-on-one match laban kay Mokong at dahilan upang makuha nila ang maagang momento sa laban at naging susi iyon upang sila'y magtagumpay. Ngunit makikita natin sa mukha ng ating bida na halatang pressure ito sa mga pinagsasabi ni Yo Il-shin sa kanya at sabay sabi kay Yo Il-shin na masyado naman siyang binobola nito. Ngunit nagpatuloy lang si Yo Il-shin sa pagsasalita at sinabi kay Yunan na narinig niya raw ang napakaraming member sa kanilang sekta ang sabik na sabik makausap si Yunan. Dito nga ay naalala ni Yunan ang mga disipulo ng Jongnan Sect at ipinakita ang dalawang disipulo ng Jongnan Sect ang lumapit kay Yunan at isa sa mga disipulo ang nagsabi kay Yunan na nagagalak itong makita si Yunan at tinawag pa siyang Young Master Yong. At meron raw itong itinagong alak mula sa kanilang mga elders at sabay tanong kay Master Yunan kung maaari ba silang uminom. Nahalatang inaanyayahan ng mga ito si Yunan ng inuman upang magpaturo sa kanya ng mga teknik. At may isa pa ang lumapit kay Yunan at nagpapaturo ito sa kanya at tinanong kung ano ang pamamaraan ni Yunan sa duelo, at mukhang huli na raw siya upang matuto dahil sa kanyang edad. At may isa pa ang nagsabi kay Yunan na ang kanilang mga junior sister sa hanay ng Poetry Pavilion ay mukhang interesado raw kay Yunan. At matatag niya raw itong tinanggihan aniya, at bukod pa rito ay lakas loob pa niyang tinanong si Yunan na hindi ba raw ba ang kanilang sparring match ng lalaking ito ang lubos na prioridad sa lahat. Ngunit labis itong pinagtaka ni Yunan at lalong-lalo na si Won Chang dahil nanlaki ang mga mata nito dahil sa labis ng kakapalan ng mukha ng lalaking lumapit kay Yunan, habang si Yunan ay mababakas sa kanyang mga mukha na tila mukhang tinatimad na sa buhay dahil sa maraming fans ang nangungulit sa kanya.
Matapos ang flashback na iyon ay bumalik sa pag-uusap nila Yunan at Yo Il-shin at tinawag si Yunan na batang bayani na halatang inagaw ni Yo Il-shin ang atensyon ni Yunan dahil sa mga iniisip nito at makikitang lumingon dito si Yunan. Paglingon dito ni Yunan ay sinabi sa kanya ni Yo Il-shin na kung gusto ni Yunan ay maaari niyang sabihin dito ang mga rason kung bakit humantong sa pagkawasak ang Yong family at sino ang nasa likod nito. Sinabi pa ni Yo Il-shin sa kanya na ang ikalawang kapatid ni Yunan na si Jung-san ay alam na ito, bagamat mas mainam raw na marinig ni Yunan ito pagkatapos ng kanilang malaking labanan na magaganap laban sa Tyrant Sword Sect. Nang sabihin yun ni Yo Il-shin kay Yunan ay napapaisip na lang ito sa isip-isip niya na inaasahan na niyang magiging nakakagulat ito ngunit magkagayon paman. Naputol ang iniisip ni Yunan at sinang-ayunan si Yo Il-shin at sinabi dito na susundin niya ang iminumungkahi nito sa di malamang dahilan. Samantala lumipat ang eksena kung saan makikita natin ang Tyrant Sword Sect at tila kasama na ngayon nila ang kanilang mga elders at nakatayo sila mismo sa tabi ng kanilang pinuno. Dito ay nga ay makikita natin na mukhang galit na galit Perrin ang matandang maskulado kay Yunan sa di malamang dahilan kung bakit. Sa sandaling ito ay natatanaw nila ang Jongnan Sect mula sa malayo at tila mukhang magaganap ang labanan at muling pagtutuos bilang round 2. Samantala lumipat naman sa panig ng Jongnan Sect at dito ay nakita natin si matandang Immortal Sword na nagsasabing hindi ito magiging madali. Dahil nakita niya ang mga elders ng Tyrant Sword Sect kaya niya nasabi yun. Bukod pa rito dagdag ng matanda na kahit pa ang iilang natitirang elders ng kanilang council ay tumulong sa kanilang labanan ay mukhang mahihirapan parents sila. Ngunit sinagot siya ni Maewa na kaya kung mananalo sila dito sa laban ay tuluyan na ring magtatapos ang labanan. Sa sandaling iyon ay muling nagutos ang matandang Immortal Sword kay Maewa na siya na ang bahala sa mga disipulo, agad rin naman itong sinunod Maewa at sinabing masusunod elder. Ngunit makikita natin si Maewa na mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalala habang nakatingin ito sa ating bida. Napansin rin naman ito ni Yunan at nilingan niya si Maewa at kasabay nito ay sinabi ng dalaga sa binata na hinihiling niyang palarin ang ating bida sa magaganap na laban. Muling nagsalita si Yunan at ganoon rin siya sinabi kay Maewa na hinihiling niya na sanay manatiling maging ligtas ang Sword Dragon na si Maewa. Ngunit naputol ang lambingan ng dalawa nang may humadlang at sumabat si matandang Immortal at sinabi sa kanila na mag-ingat sa 8 Finsriksha sa sword. Ang tinutukoy ng matandang Immortal Sword ay walang iba kundi ang nakalaban niyang matandang maskulado at sinabi pa niya kay Yunan na ang matandang maskulado na iyon ang lolo ni Mokong na tinalo niya sa one-on-one match. Kaya pala galit na galit ang matandang maskulado kay Yunan ay dahil doon. Nang malaman iyon ni Yunan mula sa matandang Immortal ay agad niya itong tinanong kung ang ibig ba nitong sabihin ay kasama sa elders ng Tyrant Sword Sect ang matandang maskulado na iyon. Agad na tumugon ang matandang Immortal kay Yunan at sinabing tama iyon. Dagdag pa ng matandang Immortal Sword na bagamat naharang ng matandang maskulado ang kanyang espada ay nanatiling nakafocus lang ito kay Yunan o sa madaling salita ay habang nagpapalitan ng atake ang dalawang matanda sa nakaraang labanan nila ay hindi pa rin maiwasang maisip ng matandang maskulado na maghayganti kay Yunan. Nang marinig ng dalawa ito ay ipinagtaka nila ito at mukhang nagulat sa nalaman patungkol sa matandang maskulado na iyon. Bukod pa rito ay dinagdagan pa ito ng matandang Immortal Sword at sinabi sa dalawa na kung pagbabatayan ang kalakasan ng matandang maskulado ay walang-wala ito kumpara sa pinuno ng Tyrant Sword Sect, bagamat sa larangan ng digmaan ay kumikilos ito na parang mga kamay at paa ng pinuno ng Tyrant Sword Sect. Bukod pa rito ay tinatawag siya ng karamihan na isang the right hand man o sa madaling salita ay siya ang kanang kamay ng pinuno. Nang marinig ni Yunan ang iba pang impormasyon patungkol sa matandang maskulado ay bigla na lang nag-iba ang kanyang ekspresyon na tila mukhang nagseseryoso na siya dahil hindi pala talaga basta-bastang kalaban ang matandang maskulado na iyon. At sa huli ay nagpasalamat siya sa matandang Immortal Sword dahil sa pagbibigay nito ng babala. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagsisimula ng kumilos ang pinuno ng Jongnan Sect at makikita natin na itinataas nito ang kanyang espada at kasabay nito ay nagsimula na rin magsipaghanda ang kanyang mga disipulo at sabay-sabay na bumunot ng kanilang mga armas, at sa sandaling maibaba na niya ang kanyang espada ay itinutok ito mula mismo sa kinaroroonan ng Tyrant Sword Sect bilang hudyat upang sila'y sumugod sa mga kalaban.
At kasabay noon ay hindi rin nagpahuli ang panig ng Tyrant Sword Sect at hindi na nagpatumpik-tampak pa ay agad na nagbigay ng hudyat upang sila'y sumugod na rin sa Jongnan Sect, at sabay-sabay na nagsipaghanda at bumunot rin ng kanilang mga armas bilang tugon sa Jongnan Sect. At dito nga ay nagsimula na silang magsipagtakbuhan pasugod at ganoon rin ang panig ng Jongnan Sect, mabilis silang sumugod habang sumisigaw bilang pagpapakita ng katapangan. Agad rin namang tumugon dito ang mga disipulo ng Tyrant Sword Sect at makikitang sumugod rin ng mabilis habang nagsisipag-sigawan. Sa sandaling iyon ay makikita sa harapan ng isang babaeng disipulo mula sa Jongnan Sect ang nagsabi sa kanyang mga kasama na ang kanilang pangkat na tinawag niyang Poetry Pavilion ay magsama-sama raw. At lumikha raw sila ng sword formation dito mismo sa kanyang pwesto. Sa puntong ito ay nagsimula na nga silang magsagupaan at magsalpukan sa gitna at makikita na tila nasa panig ng Jongnan Sect ang kalamangan sa laban. Samantala makikita natin si Yunan at nasa gitna ito ng labanan at nagsimula na ring makipaglaban at makikita ang Chi na dumadaloy sa kanyang espada na tila gusto na naman niyang makarami sa pagpatay sa mga kalaban. At nagsimula na nga siyang pumatay sa mga kalaban na tila parang umaani lang ng palay at makikita ang isang kalaban sa harapan niya na natusok ito sa lalamunan sa pamamagitan ng espada ni Yunan, na tila isang ice tubig ang tinutusok ni Yunan. At sa sandaling iyon ay bahagyang natigilan si Yunan nang may naramdaman siyang presensya ng isang nilalang na tila malakas ang taong ito dahil nagawa niyang maagaw ang atensyon ni Yunan. At dito nga ay biglang napahinto si Yunan ng sandali at agad na humarap sa nilalang na ito. Paglingon ni Yunan dito ay nakita niya ang makapanindig balahibong aura ng matandang maskulado at ramdam sa hangin ang labis na killing intent ng matandang maskulado habang papalapit ito sa ating bida, na tila silang dalawa lang ang tao sa paligid. Isang matalim na titig mula sa matanda maskulado ipinakita niya kay Yunan at mababakas sa mukha nito na punong-puno ito ng galit na tila gustong-gusto na niyang durugan si Yunan ng pinong-pino, sabay nagsabi kay Yunan nang sa araw na ito ay hindi na siya nito hahayaan pang makatakas. Ngunit sa puntong ito ay makikitang hindi nagpatinag dito ang ating bida at nakatingin lang sa matandang maskulado na tila hindi ito masyadong panganib para sa kanya. Dahil doon ay sinabihan siya ng matandang maskulado na itatapon niya ang ulo ni Yunan sa basurang libingan, ngunit tila mukhang binabaliwala lang ni Yunan ang pinagsasabi ng matanda. At dito nga ay nagsimula ng maramdaman sa hangin ang matinding tensyon sa paligid nilang dalawa. At sa sandaling iyon ay muling nagsalita si Yunan at tinanong niya ang matandang maskulado na aniya lahat daw ba ng demonic sect ay katulad ng matandang maskulado. Bukod pa rito dagdag ni Yunan na bagamat sa halip na kalabanan ng matandang ito ang mga eksperto mula sa Jongnan Sect, ay naghahabol pa rin ito kay Yunan at ayaw siyang tantanan ng matandang maskulado dahil sa pagkamatay ng kanyang apo na si Mokong na siyang kagagawan ng ating bida. At sinabihan pa siya ni Yunan ng napakatindi na wala na raw itong natitirang kahihiyan sa sarili. Nang marinig ito ng matandang maskulado ay halatang nagngingit-ngit na ito sa galit at makikitang naglalabasan na ang mga ugat nito sa noo habang nakatingin kay Yunan ng may nanlilisik na mata at sabay na bumubuga ng usok dahil kanina pa ito napupuno kay Yunan ng napakatindi. At hindi na nga ito nagpatumpik-tampot pa ay agad na sumugod ito kay Yunan ng mabilis at halatang hahampas ito ng espada patungo kay Yunan ng malakas at sabay sabing babalatan raw niya si Yunan ng buhay. At dito nga ay mukhang wala na sa katinoan ng matandang maskulado na tila nababaliw na dahil sa labis na galit kay Yunan at halatang bibitaw na ng atake patungo sa ating bida. At sandaling iyon ay pinakawalan na ng matandang maskulado ang malakas niyang atake at malapit na itong tatama kay Yunan ngunit makikitang nakahanda na ang pagharang ng ating bida sa atake ng matanda sa pamamagitan ng kanyang espada at tila para kay Yunan ay mukhang hindi ito malakas. At nang sa sandaling tumama ang atake ng matandang maskulado sa espada ni Yunan ay halatang napakatindi ng puwersang pinakawalan ng matanda at dahil doon ay lumikha ito ng pagsabog at pagkawasak mula sa likuran ni Yunan. Ngunit magkagayon pa man ay nagawa pa rin maarang ito ng ating bida nang hindi man lang siya nahihirapan dahil sa gumamit rin siya ng chi sa kanyang espada at dahil doon ay halatang labis itong ikinagulat ng matandang maskulado at hindi makapaniwala habang nakanganga. Ngunit hindi pa dito natatapos ang atake ng matandang maskulado at makikitang naghahanda ito ng atake at halatang mabilis na magsasagawa ito ng agarang palm strike kay Yunan at makikita natin na binabalutan ng matandang maskulado ang kanyang kamay ng chi.
Nang makita ni Yunan ang nagbabadyang panganib ay labis niyang ikinagulantin ito at agad niyang napagtanto na lubhang mapanganib ang gagawin ng matandang maskulado dahil dito ay makikitang nagsisimula ng maghanda si Yunan ng depensa sa paparating na atake ngunit tila mukhang huli na siya. At nakita ng matandang maskulado ang reaksyon ni Yunan dito na kanyang ikinatuwa dahil mukhang nasepresa si Yunan sa gagawin niyang atake. Sa sandaling iyon ay tuluyan nang ang pinakawalan ng matandang maskulado ang inihandang palm strike para kay Yunan at naharang naman ito ng ating bida at nagsalpukan ang kanilang mga kamay at lumikha ito ng pagsabog dahil sa nagtama ang bawat enerhiya mula sa kamay, at dahil mukhang mas malakas ang atake ng matandang maskulado ay nagsanhi ito ng pagtalsik ni Yunan dahil huli na siya upang mag-release ng chi sa kamay bilang depensa at makikita natin ang kanyang mga paa na biglang nag-handbrake. Ngunit kahit na tinapakan na ni Yunan ang brake ay malayo pa rin ang narating niya dahil hindi siya nag-seatbelt. Hindi joke lang mga lods. Dahil hindi niya napaghandaan ang atake ng matandang maskulado at hindi niya inaasahan ang surprise attack ng matandang maskulado at makikita natin na matindi ang pagtalsik ni Yunan dahil sa malakas na puwersa mula sa matandang maskulado at kasabay nito ay unti-unti narinig na nawawala ang kanyang gintong chi. Dahil doon ay mukhang napinsala ng matandang maskulado si Yunan at mababakas sa mukha ng ating bida ang pagkainis na tila naiiyak ito at tila hindi niya matanggap ito dahil ngayon lang ito naranasan ng ating lightning genius ang magtamo ng pinsala mula sa kalaban. Sa isip-isip ni Yunan ay mukhang hindi na niya kaya pang maglabas ng kanyang internal energy o chi dahil kanina pa niya ito ginagamit at kung magkagayon man ay sa halip ang gagamitin niya na lang ay ang sekretong kapangyarihan ng kanilang pamilya. Kaya sa puntong iyon ay muli niyang pinaganya ang yung family core technique at makikita natin ang bilog na chi sa kanyang bandang tiyan at naglalabas ng chi na kulay asul sa kanyang paligid at mababakas sa mukha ng ating bida na mukhang galit na ito. Sa isip-isip ni Yunan na sa kanyang kasalukuyang antas ngayon ay mahihirapan na siyang labanan ng master na katulad nito aniya. Samantala ang matandang maskulado naman ay nagsisimula ng ngumiti na tila nasisiguro na niya ang kanyang tagumpay laban sa ating bida at tila gusto na niyang lapain si Yunan. Ngunit biglang may napansin si Yunan na tila mukhang nagtataka at napatingin na lang siya sa matandang maskulado na tila may kakaiba dito. At sa sandaling iyon ay si Maewa pala ang nakita ni Yunan na sumulpot mismo sa likuran ng matandang maskulado na halatang magsasagawa ito ng sepresang atake at makikitang sasaksakin niya mula sa likod ang matandang maskulado nang hindi niya namamalayan. Nang sa sandaling iyon ay tuluyan na nga itong naisagawa ni Maewa ang pagsaksak sa matandang maskulado ngunit agad itong naiwasan ng matandang maskulado sa pamamagitan ng kanyang espada at ikinagulat niya ang pagsulpot ni Maewa at sa pagkakataong ito ay tila mukhang bukas na bukas ang guard ni Maewa dahil nakatalikod siya ngunit makikita natin na may kasamang dalawang disipulo si Maewa at halatang pagtutulungan nila ang matandang maskulado. At pagkatapos ng atake ni Maewa ay agad na kumilos ang isa sa disipulo at sinundan ang atake ni Maewa na halatang nagsagawa rin ito ng sepresang tusok sa matandang maskulado subalit nahaharangan pa rin ito ng matanda at mukhang naiinis na ito sa kakulaitan ng mga pakyalamero sa laban nilang dalawa ng ating bida. Habang patuloy paring pinagtutulungan ng tatlo ang matandang maskulado ay makikita natin si Yunan na huminto ito sa laban at nakatayo lang na parang estatwa. Ngunit ginamit niya palang pagkakataon iyon upang makapagpahinga ng sandali at makikitang ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit nag-isip. Pagdilat ng kanyang mga mata ay muli niyang pinaganya ang bilog na chi sa kanyang ulo bilang pagpapalawak sa kanyang isipan at upang suriin ang galaw ng kanyang kalaban at sabay na tumingin sa matandang maskulado. Habang naglalaban-laban ang mga ito ay pinagmamasdan ito ni Yunan at dito nga ay nagsimula na siyang magsagawa ng scan upang madetect ang kahinaan ng kanyang kalaban. At habang nangyayari iyon ay sinabi ni Yunan na itatanim niya sa kanyang isipan ang sword technique ng 8 fins rectiosa o si matandang maskulado. At sa sandaling nakikipaglaban ng matandang maskulado sa tatlong mandirigma ng Jongnan sect ay pinagmamasdan ito Yunan ng masinsinan at tila bumagal ang oras o nag-slow motion dahil sa nagsasagawa ng scan dito si Yunan at niya natatandaan ang mga galaw ng matandang maskulado kung paano nito hawakan ang kanyang espada. At kung paano gumagalaw ang mga kalamnan nito tuwing inililipat niya ang kanyang lakas sa espada, ang kilos nito at banayad na gawi tuwing naglalabas ito ng kanyang enerhiya, at sa sandaling ay makikita natin si Yunan na patuloy lang pagmamasid sa matanda ng seryoso at nakita rin niya ang mga direksyon ng hakbang ng matandang maskulado sa kanyang footwork technique at napapaghiwa-hiwalay niya ang bawat galaw ng matanda.
Nang mapagtagpi-tagpi ni Yunan ang mga palaisipan sa teknik ng matandang maskulado ay sa puntong iyon ay mas tumindi pa ang chi sa ulo ni Yunan na tila lumawak pa ang kanyang kaisipan bilang isang henyo at mukhang may nalaman itong seryosong bagay na tila isang kritikal na impormasyon. Sa pagmamasid ni Yunan ay nakita niyang lumundag sa ere si Maewa habang nakatalikod ang matandang maskulado at sa sandaling iyon ay napunta mismo si Maewa sa itaas ng matandang maskulado na halatang itinatago niya ang kanyang presensya sa matandang maskulado upang makapagsagawa ng suprisang atake, at kasabay nito ay makikitang naghahanda na si Maewa ng atake para sa matandang maskulado na halatang sasaksakin na naman niya ang matandang maskulado habang hindi ito nakatingin. Ngunit nakita pere ng matandang maskulado ang isasagawang atake ni Maewa sa kanya. At dito nga ay nagsimula na naman itong matuwa at halatang pinipigilan nito ang kanyang pagtawa at halatang may patibong na naman ito nakahanda. Samantala sa pagmamasid ng ating bida ay agad na may napansin itong bagay dahil pinaganya niya ang chi sa kanyang mga mata at naalarma dito ang kanyang scanner at nakikita niya ang posibleng mangyari sa labanan nila Maewa. Sa isip-isip niya ay isa itong sabayang atake na maaaring magsasanhi pa ng kamatayan sa bawat isa. At dito nga ay tuluyan ng naisagawa ni Maewa ang kanyang inihandang sepresang atake sa matandang maskulado at agad na tumusok ng espada sa lalamunan ng matandang maskulado. At sa sandaling iyon ay sinabayan rin ng matandang maskulado ang atake ni Maewa at agad na nagsagawa ng palm strike at halatang malakas ito dahil binabalutan ito ng enerhiya at malapit nang tumama ito sa sikmura ni Maewa mismo at kasabay nito ay naiwasan rin ng matandang maskulado ang atake ni Maewa. At sa puntong iyon ay tuluyan nang tinamaan ng direkta sa sikmura si Maewa at tila mukhang critical strike ito at nakakapanglumo ito dahil nahawakan ng matandang manyak na to ang Maewa ko. Buwisit kang matanda ka. Subalit kaakibat nito ay tinamaan rin sa braso ang matandang maskulado at tila nagsanhi iyon ng pagkaputol ng kanyang braso na labis niyang ikinagulanten at hindi niya ito inaasahan. At makikita ang sariling dugo ng matandang maskulado na nagsisiliparan sa ere at kasabay nito ay agad itong nagsagawa ng mabilis na was-iwas ng espada paikat upang mapaatres ang dalawang disipulo ng Jongnan sect na patuloy siyang kinukulit. At kasunod nito ay makikita natin ang isa sa mga braso ng matandang maskulado na bumagsak sa lupa na siyang kagagawa ni Maewa at sa kabila nito ang pagtilapon ni Maewa sa malayo dahil sa tinamo niyang palm strike mula sa matandang maskulado at makikitang bagsak rin siya sa lupa. Sabay tiningnan siya ng matandang maskulado ng may galit na ekspresyon at sinabi kay Maewa na nakamit ni Maewa ang mahusay na reputasyon dahil nagawa niyang makapinsala sa isang kanang kamay ng pinuno ng Tyrant Sword Sect. Habang nakahandusay si Maewa sa lupa ay makikitang nakatayo ang matandang maskulado sa kanyang harapan mismo at isang makapanindig balahibong tanawin at makikitang naputol ang isang braso ng matandang maskulado habang malakas na tumatagas ang dugo mula sa kanyang sugat, at ramdam sa hangin ang killing intent ng matandang maskulado na tila mukhang hindi na niya hahayaan pang mabuhay si Maewa at hindi niya mapapatawad ang ginawa nito sa kanya. At dito nga ay napagtanto ni Maewa na katapusan na niya at makikitang nagsisimula na siyang makaramdam ng matinding sakit dahil sa tinamo niyang pinsala mula sa matandang maskulado at napapaiyak na lang ito. At habang nakadapa si Maewa sa lupa ay makikita sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa at bigla niyang napansin ang matandang maskulado sa kanyang harapan at sabay na tumingin dito. At sa kanyang pagtingin sa matandang maskulado ay nakita niya ang makapanindig balahibong tanawin sa kanyang harapan na nagbabadyang panganib at halatang hahampasin siya ng espada ng matandang maskulado at doon nagsimulang makaramdam si Maewa ng matinding panginginig dahil sa takot. Ngunit agad na dumating si Yunan at isang makapanindig balahibong sandali ang pag-rescue ng ating bida upang iligtas ang dalaga mula sa kamay ng matandang maskulado at ramdam sa hangin ang nakakapangilabot na killing intent ng ating bida. At sa sandaling ito ay agad na naramdaman ng matandang maskulado ang matinding presensya ng ating bida na labis niyang ikinagulanten ito. Ngunit lumingon ng bahagya ang matandang maskulado nang may nakatagong ngiti at inaasahan na pala ito ng matandang maskulado ang pagdating ni Yunan upang iligtas si Maewa at sabay na nagsabi ito ng pasigaw na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, ang mahulog mismo si Yunan sa kanyang patibong. Subalit gayunpaman ay makikita sa mga mata ni Yunan. Ang chi bilang sekretong kapangyarihan ng kanilang pamilya ang pinaganya niya na kayang makita ang mabilis na atake at mga posibleng bawat galaw ng kalaban, at sa isip-isip ni Yunan na aniya naramdaman daw niya ito, at sa mismong sandaling ito, alam niya kung aling galaw ang gagawin ng 8 rickshaw sa sword kung saan ito papunta mula sa ganitong istensya aniya,
at dito nga ay makikita natin na umikot ng mabilis ang matandang maskulado paarap kay Yunan at sabay nagsagawa ng mabilis na was-iwas ng espada at masyadong malapit dito si Yunan. Ngunit sa sandaling yun muling nag-activate ang chi sa ulo ni Yunan upang maging matalas ang kanyang kaisipan dahilan upang siya'y maging henyo sa laban. At sa sandaling yun ay nagawang maiwasan ng ating bida ang sepresang atake sa pamamagitan ng kanyang espada mula sa matandang maskulado na palagi niyang ginagawa. Ginamit iyon ni Yunan bilang pagkakataon upang gumanti ng atake at halatang agad na kumilos si Yunan ng mabilisan. At sa puntong iyon ay nagsagawa ang ating bida ng isang makapanindig balahibong counter-attack mula sa ating bida at tinaga niya ng espada ang matandang maskulado sa katawan ng mabilisan at kasabay nito ay binalutan rin ni Yunan ng internal energy ang kanyang espada ng iwas-iwas niya ito ay tumama ito sa katawan ng matandang maskulado at sa sobrang bilis ng ating bida ay makikita ang kanyang nilalabas na gintong chi ay naiiwan sa hangin. At dahil sa mabilis na galaw ng ating bida ay agad siyang napunta sa likuran ng matandang maskulado at sa sandaling ito ay bigla na lang natigilan ang matandang maskulado sa mabilis na pangyayari at tila nagbago ang ihip ng hangin at isang makapanindig balahibong astig na mukha ng ating bida ang ipinakita. At dito nga ay makikita natin na nagsisimula ng makaramdam ng matinding takot ang matandang maskulado sa ating bida at mukhang nagngingit-ngit na ito sa sakit. At may mukhang hindi makapaniwalang ekspresyon sa nangyari at tila yatang natulad siya sa sinapit ng kanyang apo na pinugutan ng ulo ni Yunan, bagamat hindi ito naputulan ng ulo. Ngunit tila mas malala pa yata ang kanyang sinapit mula kay Yunan kumpara sa sinapit ng kanyang apo at dahil naputulan ito ng braso at bukod pa rito ay hinati ni Yunan ang kanyang katawan sa 2 piraso at labis ang pagbuhos ng dugo nito mula katawan. At sa huli ay isang makapanindig balahibong tanawin ang nasaksihan natin at kalunos-lunos na sinapit ng matandang maskulado mula sa kamay ng ating bida. At dahil sa kahindek-hindek na pangyayaring ito ay labis itong ikinagulanten ng lahat ng masaksihan nila ito at napanganga dito ang mga disipulo ng Jongnan sect at labis silang namangha sa isang napakalupit na panapos ng ating bida. At niselayan nila ang isang cool na pagmumukha ng ating bida sabay lumanghap ng hangin at sa puntong ito ay unti-unti naring naglalaho ang chi sa ulo ni Yunan. At sa sandaling iyon ay hinampas ni Yunan ang kanyang espada sa hangin bilang paglilinis sa dugong mantsa mula kanyang espada, at kasabay nito ang pagbagsak ng katawan ng matandang maskulado sa lupa at makikitang nahiwalay ang upper body nito mula sa lower body na tila ginawang half body ng ating bida ang katawan ng matandang maskulado. At dahil sa nangyaring iyon ay labis itong ikinagulat ng pinuno ng Tyrant Sword Sect habang kaharap niya ang pinuno ng Jongnan Sect at tila mukhang maglalaban na ang dalawang pinuno ng dalawang sekta at halatang naghahanda na ang mga ito sa laban dahil nagsagawa sila ng stance habang nakataas ang kanilang mga espada, at sa wakas ay makikita na rin natin kung gaano nga ba sila kalakas pagdating sa laban at bukod pa rito ay pareho silang mula sa noble races na alam naman nating malalakas ang mga lahi noble race dahil sa kanilang natatanging abilidad. At sandaling iyon ay napatingin na lang ng bahagya ang pinuno ng Tyrant Sect sa kinaroroonan ng matandang maskulado at mababakas sa mukha nito ang matinding galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kanang kamay at may hindi makapaniwalang reaksyon sa sinapit ng matandang maskulado dahil pinabagsak lang siya ng ating bida nang wala man lang natatamong galos mula sa matandang maskulado. At sa kasamaang palad ay dito na nagtatapos ang isang napakagandang chapter ng ating recap mga Lods. Pakaabangan ang kapanapanabik na tagpo ng ating kwento, at ano kaya ang susunod na mangyayari at sino sa dalawang pinuno ng dalawang sekta ang mananalo sa kanilang laban at magtutuos pa kaya ang ating bida laban sa pinuno ng Tyrant Sect. Ayokong pangunahan ang writer ng kwento ngunit ito na talaga mga Lods siguro ay sa susunod na kabanata ay doon na natin makikita kung gaano nga ba kalakas ang pinuno ng dalawang sekta at kung nagustuhan mo ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like, comment, subscribe para sa suporta ng ating channel kaya maraming salamat sa panunood mo kita-kits tayo mga Lods sa next video.